Hi guys! Welcome to Leo FW Vlogs! Ang vlog ko today, I want to congratulate sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos! Yay! Alam ko lahat kayo ay masaya din kasi lahat, di ba, naawa tayo sa, di ba, sa sitwasyon ng ginagawa ng mga tao sa kanya. Grabe pangyuyurak, guys. Congratulations, Mayor Sara, my best presidente. Dito ko nag-worry kay Mayor. Kasi I do believe na kahit hindi natin siya ipangumpanya, mga tao na mismo yung mag-ano sa kanya kasi. Dito kay President Bongbong Marcos kasi maraming against sa kanya. But guys, hindi pa rin tayo magpakumpandi kasi even though siya yung magiging presidente, hindi natin alam yung attack ng kalaban, yung attack ng Satanas. Alam niyo naman si Satan is roaring in this world. So, please, kung Kristiyano tayo, may relation tayo kay Christ, you know who Jesus Christ, you must continue to pray for Him. Huwag nating tigilan na mangnalangin talaga kasi ang kalaban is nandyan lang. Ang taming natin sa Satanas is only prayer. Prayer to God and meditate His Word. Kasi yun talagang pinaka-the best weapon nating mga anak ng Panginoon. Kaya I hope na patuloy nating suportahan si President Bongbong Marcos spiritually. Talagang ipakita natin na sa panalangin, bunga ng panalangin natin. Kasi si God, tumitingin yan sa mga puso natin. Hindi yan tumitingin sa panlabas na anyo natin. I hope patuloy tayo sa mga nagpipray, include me, na magpatuloy tayo na ipanalangin na ma-continue tuloy-tuloy yung lead niya sa bansang Pilipinas. At naway, talagang ipatunay niya talaga na mali lahat ang mga bintang ng mga Aquino sa kanila kasi nakasulat na talaga sa book yung history nilang kasiraan. Grabe talaga ang pinaka source ng evil sa Pilipinas, which is ang Aquino lang pala. So thank you kay Lord kasi pinarealize talaga ng buong Pilipinas, wala imposible sa panalangin. Walang imposible sa dasal. Kasi ang puso at isip ng tao ay nagmula yan sa ating Panginoon. Kaya wala tayong power mga tao, kundi nagmumula talaga kay Jesus ang lahat. Yun lang masabi ko. Thank you so much talaga una kay Lord. Thank you so much din kay mahal na Pangulo natin si Bongbong Marcos. At thank you so much kay Mayor Sara at sa lahat ng unity team at sa lahat ng tumatakbo. Maraming salamat sa inyo. Although naka-pink man ako, pero my heart is red. But thank you din kay Lini pa rin kasi sa kabila ng paninira nila, sa kabila ng pangaano na alipusta nila kay BBM, which is God is in the heart of BBM talaga. Kaya nawa guys, huwag na tayo mag-away-away, tapos na ang election, naway balik tayo sa dapat ang pagmamahalan sa bawat isa is hindi yan mawawala. Kaso lang, pag wala ka talagang pure relationship kay Christ, yung pride mangunguna talaga yan. Pero by the grace of God, restore natin kung ano man yung nasira, ano man yung relationship na na tayo, watak-watak tayo because of the politics. But grasya ng ating Panginoon, i-restore natin yon kasi God is love. Importante talaga natin na mangunguna yung pag-ibig, di ba? Kasi kung wala yung pag-ibig na yan, naku po, miserable ang mga buhay natin. So, yun lang masabi ko guys. Congratulations and thank you so much sa natapos din ang election. At pag-uwi ko ng Pinas guys is si BBM at Sara na talagang umupo sa trono ng Malacanang. Kaya napaka talaga. Grabe si Lord. Sobra talagang power ni Lord kasi diba, kung ang prayer talaga nating lahat guys is very powerful. Very, very powerful. Kasi kahit sabihin, wag nating maliitin ang panalangin. Kasi yun yung kaluluguran ng Panginoon. Hindi na nanalo si BBM because of, yes, lahat ng tao, but because of the presence of God na
He anointed BBM as a president. Lagi nating tandaan, ang power, ang nagpapanalo pa rin kay BBM is si Jesus Christ. No one else. Kasi yung puso natin, yung isip natin ay nagmumula sa ating Panginoon. So, thank you sa ating mga supporters kay BBM. Thank you sa lahat talaga. Napaka, talaga, no, amazing. Pero, before pa man ako nag-support, I feel talaga, nakikita ko talaga sa character ni BBM talaga na nandun yung humble, kind, down to earth talaga siya. Makikita mo pala, mahirap, yun nga sabi ni, Lucy Torres bawal mag-judge kasi siguro before din, kung hindi niya nakita yung generosity ni BBM, nag-support doon sa lalawigan nila nung time na Yolanda, since si BBM ang dumating una doon, yung support, yung mga tulong ni BBM ang unang dumating doon sa sa lugar ni Lucy Torres. So, 'di ba, doon talaga natin makita yung karakter ng tao. Wag sa panglabas, wag sa talino. Ay, dito tayo sa Dilawan kasi matalino sila, mayaman sila, siguro noon yun. Pero God's grace talaga na it's time na to shine naman ang taong inaapi. Kasi sabi, may verse nga tayo, ang nagpakumbaba ay itataas ng ating Panginoon. Ang nagmamataas, yun yung ibababa ng ating Panginoon. So, ito na yung oras na yun. Kasi, ang plano ng Diyos is perfect kaysa plano natin. Di ba? Kaya, I hope guys continue to pray and naway nakipagrelasyon tayo sa Panginoon para sa panahon ngayon guys, malapit na si Kristo. So, we need Jesus Christ. We need salvation our soul. Kasi, sa totoo lang guys, ayaw ko rin na mapunta yung mga kaluluwa nyo sa nagdagat-dagatang apoy sa impyerno. Kasi, Heal is real, 100%. Kaya you must receive Jesus Christ nawa, no? Lahat ng tao, lahat ng mga Pilipino, magiging Kristiyano, sana tayong lahat na yung follower talaga tayo kay Christ ba? Hindi yung sumanib lang tayo sa church para lang ma-known. Pero wag nating isipin yung known na tayo. Ang isipin natin yung heart natin na attach kay Kristo. Kasi doon yun yung maglilid ng good character natin eh. Kasi kung wala tayong pagmamahal totoo di ba si Jesus is first love. Tapos kung wala tayong totoong pagmamahal sa Panginoon, you cannot feel love, pure love to other people. Pakitang tao lang yung love mo kasi ang pagmamahal mo nagmumula lang yun sa sarili mo, hindi galing sa source ng love natin, which is kay Christ. Diba? So, God bless. Ito lang ang vlog ko. Thank you una kay Lord. Thank you sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At thank you kay Mayor Sara. May nababasa lang ako nagpo-post lang daw kay Mayor Sara at Bongbong para maraming likes. For me, hindi naman ako nagigelt sa na yun, sa nabasa ko na yun. Kasi 2011 pa ako guys, wala pa akong YouTube, nasa social media na po ako. Hindi ako yung tao na nagpunta sa social media para magiging sikat. Para magiging i-like ako ng tao. No. Kahit wala kayong like, it's okay. Basta yung i-express ko sa social media account ko yung dapat kong i-express. Bahala kayo kung mag-like kayo, hindi ko problema yun, hindi ko tinitingnan yun. Kaya hindi ako people pleaser, God pleaser po ako. Kaya kung talagang si Kristo na sa puso mo, hindi mo isipin na kailangan magpasikat ako sa social media para sikat ako. No. Dapat, kontento ka na eh. Alam mo na kung sino ka eh. Alam mo na yung worth mo eh. Kasi you have Jesus Christ in your heart. Yung mga ganun kasi na kulang nagpapansin sa kapwa, yun yung hindi pa talaga nila naranasan yung presensya ng Panginoon, hindi nila naranasan yung love ng Panginoon, kung gaano sila ka-worth it, even wala kayong like sa mga tao. Diba? Kaya, seryosoin nyo talaga yung receive Jesus Christ as your Lord and Savior para doon natin matutunan yung contentment sa buhay natin. At saka doon natin matutunan yung pure love para maibigay din natin sa kapwa natin ng tunay na pagmamahal at pagpakumbaba. Kasi kung totoo yung love mo, palo na lang yung humble, kind, gentleness,
long suffering. Pero yung fruit of the Holy Spirit kung ikaw ay anak ng ating Panginoon. So, yan lang guys. Bye-bye. God bless.